Hello guys! Meron dalawang budget-friendly na smartphones na halos dikit sa presyo. Ito ang Realme Note 50 at Itel A70 na ang gagawin natin pagkukumparahin natin mula sa packaging, aesthetics, specs at presyo. So mag-start tayo sa ganitong tanong. Number 1, pagbili mo, ano ang nasa loob ng box? Dito sa loob, itong service cards. Itong phone case, sa Itel, jelly case na color black. Sa Realme naman, jelly case din pero ito ay dark na transparent. Sa pinakaloob ng box, itong USB cables na parehong Type-C. Itong SIM ejector. At ang huli, itong power brick, parehong supported lang ng 10 watts. So nag-charging speed test ako dito sa standard na 20%, sa Itel na full ito ng 2 hours at 36 minutes, sa Realme naman na full ito ng 2 hours at 44 minutes. Number 2, build quality / aesthetics. Sa back panel, glossy / glitters / brush textured ang nandito sa Itel A70. Sa Realme naman, divided ng dalawang finish. Matte dito sa ilalim, glossy / glitters naman sa upper part. Yung camera modules parehong nakaangat sa surface kaya essential yung phone case dito kaya okay na parehong merong freebie. Pakita ko na rin ang itsura ng case pag nakasuot. Sa design ng camera, parehong parang iPhone. Mas malaki nga lang yung sa Itel. Next, punta na tayo sa detail ng camera. Ang Itel A70 at Realme Note 50 ay parehong 13 megapixel sa main shooter. Yung ibang lens ay decoration lang yan. Sa LED flash dito sa Itel ay naka-dual LED flash. Isang LED flash lang naman ang nasa Realme. Balik tayo sa detail ng camera. Ano ang features or category ng camera? Sa selfie camera naman ay 8 megapixel ang nasa Itel, 5 megapixel naman ang nasa Realme. Ito ang sample ng front camera. Ito naman yung shot sa rear camera. So meron tayo dito sa indoor, outdoor at low light. Sa camera zoom, 10 times ang nasa Realme, 4 times naman ang nasa Itel. Sa 10 times medyo malabo, kaya para sa akin okay na ako dito kahit 4 times lang. So video settings ang meron dito sa Itel ay 720 at 1080p na meron lang 30 fps. 480, 720 at 1080p lang ang meron dito sa Realme na meron lang 30 fps, wala nang iba. Nag-test din ako ng video stabilization, cons parehong wala, maalog. Pero sa steady ay clear naman ang quality. Yung frame parehong flat edge. Sa right side, itong volume rocker. Katabi nun yung power button / on-off switch. Ito rin ang fingerprint scanner. Across the screen naman ay yung para sa SIM tray. Ito ay parehong triple card slot. Sa ilalim naman, tong speaker grill, charging port, primary mic, at itong 3.5 jack. Sa taas naman ay walang nakalagay. So single speaker lang ang meron dito sa Itel at Realme. Ito ang sample na tunog ng speakers. Napansin ko, mas maganda ang speaker quality ng Realme, mas rich yung mids at bass. Number 3, hardware / specs.
Sa screen, 6.75-inch na HD Plus na IPS display ang nasa Realme. 6.56-inch naman ang nasa Itel. Napansin ko, ma-blue yung sa Itel, medyo may yellow naman ang sa Realme. Sa screen dito sa Realme, makakapili ka mula sa 60 at 90Hz sa refresh rate. 60Hz lang ang nasa Itel. Itong Itel, meron itong dalawang variant, yung 4128 sa SRP na 3,499 pesos at 3,999 pesos naman sa 4256 na variant. Sa Realme naman, ang pagkakaalam ko ay isang variant lang. Ito yung 464 sa SRP na 3,499 pesos. Balik tayo sa specs. Sa GPU, Mali G57 ang nasa Realme. Power VR naman ang nasa Itel. Sa chipset, Unisoc T612 ang nasa Realme. T603 naman ang nasa Itel na ang performance scores ay... Next, challenge naman natin yung dalawa alin mas mabilis mag-power on. So ang ginawa ko dito, parehong sinelect ko yung 60Hz dahil wala naman kasing 90Hz sa Itel para even lang. Alin mas mabilis mag-open ng apps? So guys, nag-game test ako dito, brief ko na lang para hindi sobrang mahaba. Pero meron akong full video ng game test, linagay ko sa comment section para sa link. Ang goal natin dito para ma-check natin kung playable ba or kung malag ito sa mga game apps na susubukan natin. Ang pros, itong Realme, playable yan or palag sa mga game test na ginawa natin. Sa Itel medyo malag, playable naman pero baka di mo rin ma-enjoy. So Widevine, sa mga nagne-Netflix, meron itong security level na L3SD. Ang network nito guys ay 4G LTE, so check natin sa data speed. Parehong Android 13. Sa Realme, full version. Go Edition lang ang nasa Itel. Parehong supported ng OTG. Sa Itel, not supported ng 5 GHz na Wi-Fi. Pero sa Realme ay supported. Number 4. So guys, dito na tayo sa last part. Ito ang conclusion. So ito ang checklist ko. Number 1. Sa camera, sa mata ko, parang even lang naman. Bali, mas brighter lang ang nasa Realme, mas madim naman yung Itel. Pero sa video, mas sharp yung sa Realme. Number 2. Chipset lamang ang Realme via Antutu score. Battery, parehong 5,000 mAh, kaya even tayo dito. Pero mas mabilis ma-full ang sa Itel. Number 4. Memory and storage, even tayo dito, parehong eMMC. Number 5. Aesthetics, mas bet ko yung sa Realme, para sa akin lang naman yun. Number 6, speaker, lamang dito ang Realme, mas rich yung mids at bass. Number 7, presyo, mas mura ang Itel. Number 8, lamang ang Realme dahil rated IP54, bali dust and splash resistant lang yan. Conclusion, based sa checklist natin, panalo dito ang Realme dahil sa feature, hardware at spec, pero ang Itel lamang sa storage. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod in reviews and comparison, ako si Kuya Gizmo, peace.